Maayong buntag mga suking tigpaminaw na napunta diri sa ato ang Facebook Live. Aniya na usab kami magkatud kaninyo sa maayong mensahe maghatag kanato gadugang paglawom sa atong kinabuhi. Mao kini ang Cornerstone Believers Radio Program sa DYSR 95.1. Ako di ay si Ranil, atong mga kauban karon si Teacher Faith Ivan Mabog, siyempre ang ato ang Dr. Faulkner Faith Mascardo. May buntag sa tanan. May buntag. Atong i-greet tanan ng lantaw sa atong live Teacher Faith. Yes, good morning kadatong tanan. We have Manase sa kanunayo, no? Pastor Michelle, Jodeline, Teacher Christy, Teacher Alisa, and daghan pa. Okay. So don't forget to follow our YouTube channel. That's Music Generation Official. And of course, ang ato ang mga streaming platforms nga gigamit sa atong mga songs. We have YouTube Music, Apple Music, Spotify. Depende ra nimo sa imong gustong gamiton. Even if you are overseas, no, naagyapon ta available tayo dira. Especially sa mga major nga mga online radios, we are available there. You just have to tune in, no? Like Air FM, mga ano ba, mga dito sa mga sa US Teacher Faith na mga dito na. Dili inyo. Anyway, yung kalimot po sa atong Facebook channel, ha. That's Music Generation. We have Counterflow. We also have CB Church Connect and Sips of Scriptures. All right, may buntag sa tanan. Ito sugda ng atong programa Evangelist Maf ikay lead sa prayer karon. Bata. Among amahan nga balaan, dagang salamat sa maayo nga kabuntagon. Gani man amahan bisan sa katugnawon, mahimo ang matag usa nga maminaw niini nga mga pulong karon, mainito ng ilang pagdawat aning mga pulong nimo amahan, maghimo kining magtukod sa ilahang matag kinabuhi. Matag pangutana amahan, mahimo nga mahatagan gayud og katubagan, pinaagi silang madugan karon, magdasig kanila, magtukod kanila amahan diya sa ilahang nga pagtuman amahan sa imuha nga paghatag kanila og katuyuan aning kalibutana, tanan nimo nga mga pamaagi amahan ila kining ikinabuhi ug kanunay silang mauhaw amahan sa mga espirituhanong mga butang ug mahisayra nila ang tinuod gyud nga katagbawan anaa lamang sa imuha nga pulong. Dad-a kini nga mga pulong amahan sa tanan nga dapit niining kalibutana ug tanan gayong makadungog niini magtinguha nga mas makalalumpas pag ila kanimo. Daghang salamat sa mensahe karon amahan, mapuno kami sa kalipay, kalinaw, gani man og adunay mga paglaom amahan. Kining tanan namong pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Okay, ato ang reference nga verses karon ing kabuntagon naa sa Exodus chapter 10 verse 16 to verse 20. Paliw kog diretsog basa Evangelist Ranil sa Cebuano. Nga puno sa Dios sa verse 16, unya gipatawag pagdali sa hari si Moises ug si Aaron ug giingnan niya, nakasala ako sa Ginoo nga inyong Dios ug kaninyo usab, busa pasaylohain taon ako ni ining higayuna ug pag-ampo kamo sa Ginoo nga inyong Dios nga kuhaon niya kanako kining makalilisa nga silot. Unya si Moises mibiya sa hari ug nag-ampo siya sa Ginoo ug giilisan sa Ginoo ang hangin sa silangan ug kusog nga hangin gikan sa kasadpan ug gipadpad ang mga dulon ngadto sa dagat nga pula. Wala gayoy na ibilin bisag usa ka dulon sa tibuok Ehipto. Apan gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya palakta ang mga Israelita. Okay, ang title sa tuminsahin kabuntagon, Urgent Mercy, Unyielding Hardness, The Locust Plague and What It Reveals. Muna itong titulo sa mensahe karon, ang pagka-urgent sa kaluoy ug kinibong kagahi pod nga di pod mutugyan, wala po'y pag dili bitaw mo surrender, dili mo yield. So giwangga na to ning duha Ivan Maf. Adunay kagahi ni Paraon nga di good siya mugdumili gid siya apan doon na pray mercy sa Dios nga anytime sa maluoy kung adunay paghangyo. So gikan sa ikawalong hampak nga mao ang mga
daghang dulon naghatag makatuna ni kabuntagon na say gipadayag na say mga paghatag kanato og pagdasig ug paglamdag sa ato ang pagtuo ngadto sa Dios. Ang atong gibasa mga higala from Exodus chapter 10 verse 16 to 20, nag-record ni siya sa kanang desperate bitaw nga response ni Paraon. Labi na si Paraon na panic man gud siya ning panahon na ikawalong hampak ikaw kunoy sasmagan og usa ka nasuran, usa ka nasod nga puros lang dulon tanan. Sumukan mga ni kanang langaw nga 50 ka ba kusulod sa mong balay unsa lang nang dulon nga tabunan tibok nasod. So in this moment, Egypt faces a tangible, overwhelming judgment that presses Pharaoh toward a choice. Mapugos gyud si Paraon ni kay gipadala sa Dios ngadto sa Ehipto. Tangible gyud nga hukom namo kay judgment nga dili ka kabantay kay mga judgment sa Dios sa tao nga like kagulanan lang nga way kalipay di katulog kanang mga dili katulog teacher faith judgment man na sa Dios po sa tao. Katulog ra ka? Katulog raman. Pero kanang padalaan ka og mga insekto, mga dangan, mga dulon, paaling samukan na makaingon jud kag mahikap nimo nga hukom sa Dios. Tangible nga hukom sa Dios. Mahinungdan nga naipit si Paraon nga kinahanglan siyang mupili. Ha? Mulunga na ba siya? Or ug musumitar sa Dios sa Israel or mo double down sa iyang stubbornness. Duha ra man gina. Kung doon ay mga kasakit nga mabot sa mong kinabuhi, duha ra na siya. It's either musabitar na ka sa Dios, mo relent na ka sa imong kagahi, maginulsol na ka, or musamot ka gagahi. Musamot ka gadili mo tuo sa Dios. So mga bersikulo nga to ang nadungog ang ibasa ni Evangelist Ranil kaganina. Doon na ni sa striking dynamic nga ang kaluoy sa Dios gi-offer. Iyang kahatag. But human resistance can persist. Pwede po nga ang kagahi sa tao magpadayon with dire consequences. Mura po disadvantage. Sige tagpaugat, mas magkadaghan mo po ang mga consequences ng atong masinati. So kini nga mo po nga passage mga higala, we can trace 3 theological truths that their practical implications for faith today nga makahatag na to og paglamdag. O una, God's mercy offered in judgment. Second, the seriousness of resisting grace. And the third is the call to genuine repentance and submission. And before ta hisgot sa pinakauna nga punto, iba ang setting ni ini nga human sa hampak ng evangelism sa katong nag-ulan og yelo o gisundan kini siya sa daghang mga dulon nga naghatag yun og devastation sa Ehipto. Ikaw kunoy di ka mga guba ng imuhang lugar nimo, mga balay, mga kaumahan, ang tanan ng mga katimang kahiupan, mga matay kay nag-ulan pag yelo di pag human pag ginawa gamay teacher faith na po yung nagkuha na po swarm of locust. Pitigdaganan nga sumagyod. Dulon pitigdaganan na. Pitigdaganan tibuok nasod. So, ayaw pag-expectar nga kalabang lami ang imuha nga pamuyuan na, ang imuhang palibutan na. Hapiros ginatanan. But si Paraon, again, hardens his heart. Hastang kagahi yun. Kabalo ba ka, Teacher Faith, nga kini nga klase nga batasan kay usay makaingon ka nga mura mo nagwala na nako. Mura wala man na nako primate, pero kani kay gi-record sa Biblia kitang tanan magkuha tag pagtulunan ni ini. Depende lang kung asa ta nga level. Na may level 1 iban ma level 1, level 2, level 3. Ayo pag ingon nga di ko gahig kasing-kasing. Na may level. Basi level 1 ra ka. Basi. Ang uban si Paraon level 10 man ni siya. Basi ang uban po namati karon level 9, level 8, depende na siya. Ay pag ingon nga di ka gahi kay daghang mga panahon nga Dios na sugo nimo nga wa kan tuo. Wala ka bantayan. Tinuod. Okay. Ang
hari sa Ehipto nini panahon na nagpagahi gyapon siya kasing-kasing bisan tuod og nanay pahimangno ang Dios nga hampakon na sila og padalaan og daghang mga dulon. And in fact, he was attempting to bargain and resist God's command to release Israel. Di ba, ningon sa Evangelist Mark, nga pwede raman ang inyong mga kalalakinan, atong sigutan kagapon, pwede rin ang inyong mga kalalakinan, may musimba, ayaw lang apila ang mga asawa ninyo, ang mga babae, o ang inyong mga anak. So, attempt pag-isag bargain, Ivan Maf, dili mo na sala hinuon mo bargain ka sa Dios, pero klaro, wala po nang pag-bargain po nga, dili po na makaguba po sa plano sa Dios. Karang bargain ra nga, mas masabtan ra sa, kuan ba, mabagay ra po ba doon na hostisya, doon na po'y pag-fulfill sa nindot nga plano sa Dios. Pero kana pong ni-bargain ka kay buraho ra po kay kasanan, naniguro po kasi imong kagalingon sa imong garbo, imong gisig pagkaon, walay pagtagad po ug kaluoy sa uban, di na siya makaturunganon sa mata sa Dios. If makig-bargain ka sa Dios, teacher faith, timan niinang justice. Doon ay hustisya. Dili nang makig-bargain ka, naniguro ra po kasi imong kagalingon. Murag na kay bisikleta ba nga ang presyo 300 na lang sa kagubaon. O niya makig-bargain ka, makigbaylo ka kuan Lamborghini na sakinan. Asa may hustisya na teacher faith? Wala, di ba? O, kung na kayo i-bargain sa Dios, sigurado na po yung hustisya. Si Paraon nining panahon na dili maayo ang ihang i-bargain niya. Ug ang mga dulon, by the way, puno kini sa tibuok yuta sa Ehipto, mga hinungdan nga kutob sa mga wala na daot sa pagpaulan og sa Dios og yelo, gitiwasan aning kwan mga dulon. And the severity of this judgment, nagpakita kini siya that God's sovereignty over creation and the consequences of resisting Him. Nagkagrabiha man gini siya kung unsa may imong personal gyud Ivan Mab nga description ni ini nga League of Locusts kung ikaw may akong pasultion. Kanino, knowing nga ang locust iya nga diet is mainly kanang from vegetation, and there's gonna be food man good pod nga mga ilang mga farming dinto, in fact ilang mga fields gihurot gyud, wala gyud binli, no? Damage na ba ito from before katong hailstorm, dagang nang daot nga mga crops, and this time around gitiwasan pa gyud sa dulon, and ni Kosya og kanang tuman nga kangitgit sa dapit kay grabe tapok na mga sila maayo, no? So makaingon gyud ko no nga I would be facing a lot if I were, no, to be Pharaoh ani nga time makaingon ko nga kadlo kayo ni napa ba mi makaon ani sa unahan, our economical nga status sa amo nga Egypt would be really kanang tagilid na kay bisan mga binhi nga gagmay hurot man og kaon sa mga locust, unsa may akong kaunon ani, alam po ng locust. So it's quite a scary and nerve-wracking siguro nga situation to be in. Ikaw Ivan, unsa may masultin mo na? Sa istorya kaniadto no na niagi man ang mga dulon mga 1997 kung wa ko na sayop. Namina mo si Kono, si Pastor Junior nga kon hurot jud ang wa na green nga makita. Ya napog kunoy ang ilahang sa saton ba to, ang ilahang kahumayanan kay nahurot wala naman green. Nya ga bagulbul ang tag-iya apila na pula maning amo ang kabaw. Giapil lagi kuno. Giapil ko no yung kabaw. Ikaw uguan. Ikaw dulon. Wala na may kuan, wala na may green. Itugutan. Okay, salamat Ivan Donel. Dili basta-basta ko. Dili na siya ingon nga ang dulon mabot sa mong balay nga maghatag nimo kalipay nimo. Mahay gyud kag mabot ni sa imong dapit nimo kay kutos makita nila nga Tinod. ilang makaon la basta makaon na nila, makaunon gyud nila. Burag ni pug mga kuan. Burag ni mga helicopter sila. Mugatag dig kadaot ba kung paduol nimo. Ha? Helicopter lang dani man patungod lang nimo mga bato-bato mga malupad mga ang mga dahon ng mga igop mga putol pod. Tinod. Labaw pa ni kani sila kay ingasmag ba dili usa, dili duha, dili lima, dili 10,000, patibok nasod kitabunan. Grabe. Saon man nila eh. Tinod. Ngit ko ningiob guna. Ningiob guna man sa kadaghan. And atong makita diri ang pattern that Pharaoh's responses reveal the recurring cycle of negotiation, stubbornness,
and escalation of divine discipline. Kung nakabantay ka Teacher Faith, kung subaybay ka niya to ang series na to sa pagtudlo sa napulok hampak sa Dios ngadto sa Ehipto, makita nimo nga si Paraon mag-negotiate dayon pagkahit na sa dayon nisaka na pod ang hukom sa Dios ang iyang pagdisiplina. So doon na di pag-escalate sa godly discipline. Nagtuo siguro ta nga ang disiplina sa Dios kanang diha ra kutob. Pag magpagahi ka, sakaan na sa Dios ang iyang pagdisiplina nimo. Ano? Okay ra kana nga bahin natin sa faith kinang sakaan ang disiplina mo uyon ra kana. I-increase ang disiplina sa Dios. Oo, Dr. Faulkner, kung matarong na gud ang tanang tao. Okay, so una na to ang sigutan mga higala sa una nga kamaturan. Mercy proffered in judgment. Pag mingon taga preferred in judgment, but pasabot nga ang word bugod ni preferred even ma'am is to present for acceptance. Ang kaluoy sa Dios iyan ang gikahatag aron dawaton sa tao kung naa man gani hukom. Dili na pareha sa ato ang nandan nga mga pagtuo nga kung dili judgment nga ang Dios walay adto pa mga kaluoy ba nga maluoy po ka Lord, nga imo mighukman. Pero sa tinud-anay lang, before pa ka nangayog kaluoy sa Dios, before pa ka nangayog kaluoy sa Dios, nga after sa judgment, ang iyang mercy, nag-una na. Ang Dios maluluyon sa daan, bisag dili pa ka maluluyon. Bisag wa pa ka nangayo sa mercy sa Dios, ang Dios merciful gina siya. Gani, palero kong basa Teacher Faith sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Ang kaluoy sa Dios mga higala naa na bisa pag di ka mga kaluoy sa Dios actually naa na mo gyud iyang kaluoy. Paliw ko basa Teacher Faith sa English na translation sa NLT. Lamentations 3:22 to 23. Nagingon din the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. 23, great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Sige ngon Ivan, mami explain sa kanya Ivan, ma'am. Ang giingon dire no ang Focusing sa mercy. mercy. Ang mercy sa Dios never cease. So muing kag cease kanang muundang ba. So ang usa sa mga angay nato nga mahinuktukan is kani bitaw may mahutdan siguro og kaluoy. Sakto ba Dr. Faulkner? Mercy is kaluoy. May mga tao nga nahurot na kaingon sila nga mahurot na ang kaluoy sa Dios pero imong lang taon by the verse that atong nadunggan karon, His mercies never cease, never yung di yung siya makabsan o kaluoy ngadto sa tawo nga, of course, ang ngayong kaluyan. Kung sulto yung mga tao, Ivan, masigang po nga, Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Pero naisugo ang Diyos, dili mo tuo. Muna ay isugo ang Diyos ni mo, naipabuot ang Diyos ni mo, dili ka mo tuo, yung sige pangayag mercy sa Ginoo. Libog kaysa, una sa kanan, akong klaruhon. Si Paraon, sige si Ingon, ay nakasala ko, Moses, idang Ginoo nga, tulungan ning hampak. Ang kaluoy sa Dios naara kanunay. Pero gano man buging every time nga may siya nakasala ko, akong sala. Musulti siya na niya paghimaniman lagi po, wala lagi po niya gituman. Actually sayon na jud kay ang ipabuhat sa Dios niya. Tugutan ra niyang mga tao nga mosimba moadto sa kamingawan. Maura jud na ang ipangaya sa Dios. Tinuod. Diyon, natingal na kay Ivan Mav, nisaka na po, ni-escalate na po ang divine discipline, ni-increase na po, nagkagrabe na po ang hampak sa Dios. Tinuod. Kumanda ka sa mga tao, masiging mo ni Ivan Mav nga, kaluig kami, gantibo kalibutan, kaluig kami. Puro nagkagrabe no, nagkasakit. Something wrong sa mong kinabuhi. Correct. Wala, dili man bungol ang Dios. Wow man natulog ang Dios sa diyang ningon, kaluig kami. Ang mercy sa Dios, akong kiingon, mercy, preferred in judgment. Ang kaluoy sa Dios gika-offer na ang ngay ginang dawato nimo. Sa atong gibasa pa mato ba sa Lamentations chapter 3 verse 22, the mercies of the Lord never cease. No, ang kaluoy sa Dios dili mo undang. Kanang dili mo undang, ha? Ingon gani ang Biblia sa verse 23. It is new, or they are new every morning. Ang kaluoy sa Dios bag-o matag adlaw, bag-o. I-renew sa Dios yang kaluoy matag adlaw. Nya mingon kag Ginoo kaluoy kami. Nya kay wa mo ka feel good pastor nga ang Dios naluoy nako. Dili na ingon wa ka feel. Wa ka nituman sa iyang gipabuhat nimo.
Kay kung mutuman lang kasi mabuhat sa Dios imong kinabuhi, makita gini mo nga ang Dios maluluyon gyud ay. Perti nga balik tulibagbag kayo ng mga pangtinuuhan nga kadabang la na ikasakit ihampak ang Dios, naisilt ang Dios nako. Oh Lord, maluoy ka. Oh Ginoo, kaluoy taw ang ako. Ay, mahigala bisan pagkapila ka masigang yo. Pastor, iampo ko, brad, iampo ko, brad. Sister, iampo ko. Kay inang Dios nga maluoy nako. Okay. Granted niya ang imong i-request ni mo nga tumano nas mga lagad si Ginoo nga mag-ampo miya para nimo. Ang pangutana, ini human na mag-ampo, mutuman na kasi pabuhat sa Dios nimo. Mura po. Maura pa problema. What if dili na mutuman din si faith? So may pulos mo si ingon nga Ginoo maluoy na kana niya Lord. Kung ang Dios na si patuman nimo nya di ka mo tuman, ay lang pa-expectar nga walay judgment. Na dyan ay judgment, na dyan ay discipline. Kay kuan man na sugo mo na. Lisod mo kisanan nga, daogo na nimos luhod-luhod, daogo na nimos kubal-kubal sa tuhod, inampo-ampo, niya di po kamutuman. Bisa pag unsang klaseng ampo pa ni Mananil, di na mo silbi Mananil. At ipangita sa Dios, dili tong mingon si Paraon, nakasala ako. Moses, ingna ang Ginoo. Ang ipangita si Ginoo, buhiin na ang ako makatawhan. Unsay masulti mo ng puntuwa, Teacher Faith, before the proceed sa point number 2. Di ata makaingon Dr. Faulkner nga ang tanang sugo sa Dios sa tao adunay nagpaluyo nga judgment. So kung dili mo tuman ang tao na ay corresponding na discipline. So kung ang tao dili ra gyapon maminaw sa first level of pahimangno or sugo sa Dios, magkasaka ang pamaagi sa pagdisiplina sa Dios, which is makaayo gyapon sa tao. Kayo gyapon kay lagi ang kinahanglan mo gid nga ang purpose ug ang plan sa Dios matuman. Lisod bukid ka to ang matuman. Sa ako naggiingon ngano man nga tumang kunong kawot uno matuman nga dili man kita ang sovereign, ang Dios man. So kung ang Dios mo ay sovereign, kung ang Dios mo ay pinakagamhanan o pinakalabaw sa tanan, dapat ang iyang purpose may matuman, dili ang atua. So yun na siya. Number 2, the consequences of hardness. Gahi-gahi ka? Magpagahi ka? Kung magpagahi mo ka, ay kawala ka. Kaya na dyan ay consequences. Doon yung mga tao, iban mga pagarpar kay ingon sila. Ingon na doon ay hukom. Ingon nga doon ay silot. Ingon nga doon ay tunglo. Wala lagi. Hulata lang, Brad. Hulata, Brad. Ang hinumdumi nga ang Dios pasensyoso na siya. Amen. Ayaw dyan hagitang Ginoo kay basig magmahay ka. Basig ining sulti nimo, mugahi na ng ba nimo. Hulata. Kay dili na siya sili, Brad. Nga halang dayon. Daghan kayo mga tao nga gipangtunglo sa Dios sa Biblia nga dugay ni pikto. Gani pag-ingon sa Dios ni Adan, kung mukaong gani ka sa bunga sa kahoy nga naghatag kay balong si Mayo sa dautan, mamatay ka. Pag kaugma namatay din si Adan, pag magkaon niya namatay din siya. Dili na ingonana. Ang consequences di ka kabantay. Amen. Depende na siya sa kanang imuhang klase nga pagdagmal sa Dios, pagpasipala sa Dios, or unsang pagpasipala sa mga lagad, siguro depende na siya. Ako kang warningan nga sama sa violation ni Faraon kung unsa siya kagahi, nagsugod lang to siya sa Nile River, Teacher Faith, nga nahimong kuan, dugo, dahil na doon ay mga frog, doon ay mga tagnok, doon ay mga langaw. Ina na ba nag-anam-anam siya, Teacher Faith? Kung nakabantay ka, Teacher Faith, nagsaka siya. Kana day maglisod ka sa kwarta, maglisod ka nang wala kay kadi ka bayad sa utang, kana day di tunglo. Nang sig asa na ka sige trabaho, wa kay imong sweldo kulangon. Kana matulog kang dali, wa kay tarong tulog, bisag unsaon imong tulog. Ipiyong na mata nimo, ingon ay tunglo wa man lagi. Kana hindi ka katulog, unsa din na di tunglo. Kada ka klase kayo, di ka kabantay imong unhona nimo nga wa ka naigo sa silot sa Dios, pero kung imo siyang susihon imong kinabuhi kana nakapa-bother nimo, nakapa-hassle nimo nga dili buluhaton sa Ginoo kun dili na gusto ka mo survive sa kinabuhi kana mismo tunglo na. Tunglo na siya. Amen. Di example imong nga appendix ni talaga hubag kana tunglo na siya. Imong tinae hubag tunglo. Ay si kunhon na nga ingon ay tunglo. Wa ka kabantay. Basig kuan ra butara ka. Wa ka kabantay nga daghan ka sakit. Ingon nga dili tunglo, kana day mama nimo nga dili maayo sakit, dili na tunglo. Kana day papa nimo sunsaon nimo, imong mga igsuon nimo sunsaon nimo, dili na tunglo. Obserbari imong kinabuhi. Ayo pag ingon-ingon nga, wa mo tunglo. Kana naglisod ka sa imuhang kahimtang nimo nga way mo laban nimo, way mo tabang nimo, nagka-hospital na, way mo tabang nimo. Kana tunglo na siya, Brad. Tunglo na si sister. So
gusto kag mga kasinatian sa Biblia o tan-awan ang giingon sa Deuteronomy, daghang kini panglista ang Dios nila ang mga tunglo nga ang tao ngayon magmatngon. So kaning giingon sa verses 17 to verse 19, pala ko basa iban na rin balik sa verse 17 to 19 unsay consequences diri sa paggagahi ni Paraon. Sa Exodus chapter 10. 10, 17 to 19. Kung unsa ko kapaspas diri ba inanap ko kaya iya. Paspas sige. Busa pasiluay ang taon nako niining higayuna og pag-ampo kamo sa Ginoo nga ining Dios nga kuhaon niya kanako kining makalilisang nga silot. Unya si Moses mibiya sa hari og nag-ampo siya sa Ginoo. Unsa giingon Teacher Faith? Naingon ang 17, busa pasayloa in taon ako ni ining higayuna og pag-ampo kamo sa Ginoo nga inyong Dios nga kuhaon niya kanako kining makalilisa nga silot. 18, unya si Moises mibiya sa hari og nag-ampo siya sa Ginoo. Kung imo siya lang taon nga si Paraon diri ni ila na siya. Nga nakasala kulo siya. Ang kani ning plead sa iban mouth. Nangamuyo siya, nihangyo siya. But then the Lord, kung imo lang taon nga ang Dios pud mismo nagpagahi lagi po sa kasing-kasing ni Paraon. And the plague intensifies before it is removed. Kung yung lang taon, iman mamimo ka nga, ang Diyos mo po nagpagahi. Good primate, ganahan po ang Diyos nga mo gahi, araw katilaw po siya. So, di ba? Ano yung nga ni Teacher Faith, okay, dahan ka naglibo ka ni. Kani, Teacher Faith, theology ni siya. Theology proper ni. Kung ganahan ka makaila ka sa Diyos. Nga ni mo ni Teacher Faith. Ang Diyos dili mo silot sa tao kung walay kapasikaran. So kung ganahan di siya muhampak sa tama nimo, dapat na kay sala sakto. So kung ganahan ang Dios mo bunal tama nimo, dapat naadyo kay naa siya makita sa sayop kay otherwise ma-question siya ngano man imong gibunalan, ngano yung jampak mo sa Paraon nga wa man ni sala. So ang gibuhat sa Dios, wala niya hikapa ang kasing-kasing ni Paraon kundi gipasagdan ra niyang mugahi. Kung imo siyang sabton evangelist ma'am, pag ingon diha nga giunsa man sa Dios pagpagahi ang kasing-kasing ni Paraon dako ng pangutana. Pila ka pastor ka tubag niya na Teacher Faith o tubag na Teacher Faith is mao ni gitugutan na sa Dios nga mga datang espiritu musulsul sa hunahuna ni Paraon. Pag ingon nga and God hardened the heart of Pharaoh, gitugutan sa Dios ang mga yawa nga magsigsulsul siya hunahuna. But pasabot wala niya gipadala yang mga anghel nga moingon humok na sige na Paraon wala niya. But ug imo nga sa sabton sayo na sa Dios pagpahumok kasing-kasing sa tao Teacher Faith. Padala na kag anghel buntag udto gabi 24 oras 24/7. Sige rag istorya nimo Teacher Faith. Buhiin ang mga tao Paraon buhi na mga tao. Muhumok gyud ka ana. Kaya usa di muhumok nga sige kag lat-an kag sige istorya. Pero nga pag ingon sa Biblia og sa makausap pa gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon, but pasabot na evangelist ma'am. Dili ang mga anghel mo ay sige sulsul sa hunahuna ni Paraon kundi ang mga yawa gitugutan sa Dios ang mga yawa nga magsigig sulsul sa hunahuna ni Paraon. Correct. Aron nga si Paraon motuo sa mga tambag sa kaaway sa mga natang espiritu. Tungod niya na kinituo man siya, pwede na siyang hampakon sa Dios. Inglanan na ka simple kayo evangelist Ranil. Unsa may masulti na bahin na iban mo? Hiyag ka na ka? Oo. Nindot kayo, Dr. Faulkner, no? Kay mingon man ang mga tao nga, uy, ang Dios ay may nag-harden sa kuan, kasing-kasing ni Pharaoh, ay tuyo po din na sa Dios, no? Pero when you heard kanina, what you just heard kanina, the proper nga theology, di ay, the Lord just withdrawed kanang iyaha nga kanang intervention on the angels. Which reminds me, in the book of Romans, Dr. Faulkner, ba, ang pinaka makalilisang nga mahitabo sa tao is when God kanabitang withdraws himself o pasagdaan ang tao sa iyong kaugalingon. Pinaka-worst. Mga buhaton sa Diyos. Yes. By the way, mga higala, doon na tayo illustrative thought niya ng bahina. Ang pagpagahi mo good sa itong kasing-kasing, sama na siya nga nagtukod kag paril. Nga the more you build, the harder it is to hear the call and turn toward God's mercy. Kung the more ka nga magsigig pagahi, mas magkalisod hinuon ang pagdungog nimo sa tingog sa Dios.
ug maglisod na gid imo pagbalik ngadto sa kaluoy sa Dios kay ikaw may nagtukod og paril. Ay tuguti sa imong kinabuhi nga sa imong kasimple-simpleng adlaw nimo ikaw rin nagtukod og paril nga babag sa tawag sa Dios. Imbis na imong sugod na kag tuman sa tawag sa Dios imong kinabuhi, imo na nalayo dinong kas tawag sa Dios tungod lang sa imong kagahi. So katapusan mga higala, the call to intercession. The call to intercession. Di ba unsa to'y giingon sa Biblia, Teacher Faith, nga nihangyo na si Paraon nga pasayloain taon ako nining higayuna og pag-ampo kamo sa Ginoo nga inyong Dios nga kuhaon niya kanako kining makalilisang nga silot. Unya si Moises mibiya sa hari ug nag-ampo siya sa Ginoo. Tanaw ra si Moises. Buta na pud na. Mao. Unsa kay punto ato Ivan Mav that the Lord hardened the heart of Pharaoh, and Pharaoh did not let the people go. The plague remains, then ends as God purposes. Kung unsa tuyo sa Dios nga gusto niya nga mahampakan si Paraon, natuman gid ang gusto sa Dios. So kini nga verse, pag imo lang taon siya, kini nga panghitabo. Kita nato that God's purposes progress even when human response seems stalled. Pag makaingon ka nga ang pagsanong sa tao mura klaro mura maghinuog ni kaging, mura manuog ni gahi, mura hinuog wala katagad aw wala nagpasabot Evangelist Mav nga ang tao nagmagahi nga ning kubol na usab ang tuyo sa Dios. Ang purpose sa Dios, Teacher Faith, kanunay na siyang mo progress. Kanunay na siyang mo abanti bisan tuod ug ang tao nagmagahi. And again, akong balikon that intercession remains a vehicle for God's mercy. Kung aduna man gani judgment sa Dios, ang makapahunong ra gid ana Evangelist Map kanang adunay alagad sa Ginoo nga mga muyo alang sa mga makasala. Mga higala, daghang salamat ning kabuntagon sa pagkauban ang Dios magapanalangin kaninyo.